Marso 2016. Nagmamadaling ipinasok sa emergency room ng ospital ang isang babae. Duguan ang kanyang damit, namumutla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Isang bala ang tumama sa kanyang tagiliran. Walang makapagsabi kung makakaligtas nga ba siya. Ngunit sa likod ng mga mata ng mga nurse na nagtatrabaho sa gabing yon, may pagkakakilanlan. Isa siya sa kanila, isa sa mga minsang nangarap maging nurse at ngayon ay nakaratay sa hospital bed at inaasikaso bilang pasyente. Siya ay si Fredaline Lopez, 23 years old. Bago pa humantong ang lahat sa gabing yon, nagsimula ang kwento ni Fredaline sa kanyang eskwelahan noon sa kolehiyo. 20 taong gulang, nasa 3 taon ng kursong nursing sa Quezon City at minsang nagsabing balang araw ay gusto niyang tumulong sa mga tulad ng kanyang inang namatay sa panganganak sa kanyang bunsong kapatid. Lumaki siyang puno ng determinasyon. Wala mang sapat na suporta, ngunit hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy niya ang pag-abot ng kanyang pangarap. Doon sa isang coffee shop malapit sa eskwelahan niya, una niyang nakita si Andrew Ibanez. Tila ordinaryong lalaki lamang ito sa unang tingin. Matangkad, maayos manamit, at may maamong tindig. 32 taong gulang lamang nang magpakilalang self-employed at single. Sa mga pagkakataong nagkakasalubong sila, lagi itong may ngiti. Kaya naman mabilis ang naging koneksyon. Nagkasabay sila sa pananghalian, nagkatitigan sa pila ng cafeteria hanggang sa nauwi sa mga simpleng lakad at palitan ng mensahe gabi-gabi. Sa unang buwan, hindi nagkulang si Andrew sa pagpaparamdam. Mabait, maalaga, at tila walang sabit sa buhay. Sa kabila ng agwat ng edad nila, walang pumigil sa nararamdaman ni Fredaline. Kaya naman sa mga sumunod na buwan, mas naging malapit pa sila sa isa't isa hanggang sa naging ganap ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pala ito magtatagal. Nang malamang buntis si Fredaline, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating matamis na boses ay napalitan ng panlalamig. Isang mensaheng hindi inaasahan ang natanggap niya. Isang mungkahing hindi niya kayang tanggapin. Ipinayo ni Andrew na huwag ituloy ang pagbubuntis nang walang pag-aalinlangan at walang pagdadalawang isip. Tumanggi si Fredaline. Pinanghawakan niya ang paniniwala na ang batang dinadala niya ay may karapatang mabuhay. Ngunit kasunod ng pasya, naglaho si Andrew. Wala nang mensahe pang natanggap si Fredaline at wala na ring tawag. At hindi na muling nagpakita pa si Andrew. Sa isang iglap, nag-iba ang kulay ng kanyang mundo. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng lungkot at ang pag-asa ay napalitan ng takot. At sa mga gabing hindi siya makatulog, tanging ang tibok ng maliit na buhay sa kanyang sinapupunan ang nagsisilbing paalala na may dapat siyang ipaglaban kahit na mag-isa. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Fredaline. Habang unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan, pilit niya itong itinatago sa uniforme. Gamit ang maluluwang na jacket at maingat na pagkilos, nagpatuloy siya. Wala siyang pinagsabihan kundi ang matalik na kaibigang si Yana at maging ito'y tahimik na lamang na sumuporta sa kanya.
Nanganak si Fridolin sa kalagitnaan ng summer. Isang batang lalaki ang kanyang iniluwal. Maputi, maliit ang muka at mistulang napaka-inosente. Pinangalanan niya itong Miguel. Pagkalipas ng ilang buwan, kahit pa hindi ganap na nakaka-recover, pinilit ni Fridolin na ipagpatuloy ang natitirang requirements sa eskwelahan. Napakahirap para sa kanya na pagsabayin ang lahat, ngunit sa isip niya ay para rin ito kay Miguel. Kaya naman sa huling bahagi ng taon, tinanggap niya ang kanyang diploma at umasang iyon ang magiging kasangkapan upang mabigyan ng maayos na buhay ang batang walang muwang, ang batang iniwan ng kanyang ama. Naging mahirap ang lahat kay Fridolin. May mga pagkakataong sa sobrang kakapusan ay nais na niyang sumuko, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak ay nagkakaroon siya ng ibayong lakas. Lumipas ang 1 taon habang naghahanap ng trabaho sa mga ospital sa Quezon City. May nakita siyang pamilyar na mukha sa bulletin board ng isang hospital staff directory. Hindi siya agad nakagalaw at doon sa ilalim ng titulong Resident Doctor Emergency Medicine nakasulat ang pangalang Andrew V. Ibanez. Hindi siya self-employed. Isa pala itong lisensyadong doktor sa isang kilalang ospital. Kinabukasan, pinuntahan niya ito. Sa labas ng ospital, hinintay niya ang paglabas ng lalaki. Nang makita niya ito, mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kinimkim niya ng matagal na panahon. Lumapit siya rito kasama si Miguel. Ngunit hindi naging maayos ang muling pagkikita nila. Naging malamig ang tingin ng lalaki na tila hindi siya kilala. Nang ibunyag ni Fridolin ang tungkol sa kanilang anak, tinawag siyang sinungaling at itinanggi pa ang bata. At sa halip na pangunawa, iwas at panghahamak ang kanyang nakuha. Hindi mapalagay si Fridolin, muli silang iniwan sa ere. Sa mga pagtatanong niya sa mga staff, nalaman niyang may asawa pala si Andrew at mayroong isang anak na rin. Biglang umigting ang galit sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya iniwan, kundi niloko pati siya, ginamit at nilapastangan. Sa halip na umurong, nag-isip siya ng paraan para lalong mapalapit sa doktor. Nagpumilit siyang mag-apply sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Hindi naglaon ay natanggap siya sa ospital bilang volunteer nurse. Lumipas ang mga linggo na tila ordinaryo lamang. Tahimik si Fridolin sa kanyang mga tungkulin. Sinisikap maging profesional sa kabila ng malamig na pakikitungo ni Andrew. Hindi siya pinapansin ng doktor. Para bang hangin lamang ang presensya niya. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mata, dama ni Fridolin ang tahimik na pagbabanta. Isang araw, habang kumakain sa kantina ng ospital, napansin niyang may lalaking tila pamilyar ang mukha. Ilang araw na nitong napapansin ng lalaki. Ang akala niya'y nagkataon lamang. Ngunit isang gabi, matapos ang kanyang duty, naglakad siya pa uwi sa kahabaan ng isang kalsadang tahimik at wala gaanong ilaw. Hindi niya namalayang may motorsiklong unti-unting bumagal sa kanyang likuran. Walang plaka, nakaitim. Tumingin siya saglit dito, saka muling naglakad. Ilang segundo lamang ang lumipas, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Napasigaw ang mga nakarinig sa paligid. May humabol sa motor, ngunit mabilis itong nawala sa dilim.
Mabilis naman siyang sinugod ng isang tricycle driver papuntang emergency room. Bumalik siya sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit hindi bilang nurse, kundi bilang biktima. Akala ni Fridolin ay hindi na siya mabubuhay ng araw na yon, ngunit nakaligtas ito. Kinailangan ng ilang gamutan at rehabilitasyon. Malakas ang pakiramdam ni Fridolin na may kinalaman si Andrew sa nangyari sa kanya, kung kaya't nakiusap itong magpalipat ng ospital para sa kanyang kaligtasan. Matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital ay nakipagtulungan si Fridolin sa mga otoridad sa investigasyon. Tinukoy niya ang salarin na nakita niyang parehong nagmamanman sa kanya sa ospital ilang araw bago ang trahedya. Sa pagre-review ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at natuntun ito sa kanyang tirahan. Matapos maaresto ay inamin itong napag-utusan lamang siya ng isang lalaking nagngangalang Andrew. Isinampa ni Fridolin ang reklamo ng attempted murder laban kay Andrew. Kasama na rin dito ang reklamo sa ilalim ng RA 962, ang batas na nagtatanggol sa kababaihan at mga bata laban sa pang-aabuso. Isang abogado mula sa isang women's rights group ang tumulong sa kanya. Tahimik siyang nakinig habang isinusulat ang affidavit. Lahat ng detalye, lahat ng sakit, lahat ng alaala, isa-isang ibinuhos ni Fridolin. Sa harap ng mga ebidensya, inaresto si Andrew Ibanez habang naka-duty sa ospital. Mariin nitong itinanggi ang mga akusasyon at agad na kumuha ng isang private lawyer para sa kanyang depensa. Nabigla ang mga staff ng ospital at ang kanyang mga pasyente, pati na rin ang mga kakilala niyang doktor. Lalo pang hindi makapaniwala ang kanyang asawa sa lahat ng nalaman. Nagpaliwanag si Andrew at sinabing mali ang lahat ng paratang. Binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang asawa at umupo sa kanyang tabi sa pagharap sa kanyang kaso. Samantala, pansamantala naman itong sinuspinde sa ospital habang dinidinig ang mga reklamo laban sa kanya. Hunyo 2016, sa pagbubukas ng formal na paglilitis, humarap si Fridolin sa korte. Sa bawat araw ng hearing, dala niya ang tahimik na galit at ang determinasyong ipaglaban ang hustisya para sa sarili at sa kanyang anak. Kahit may takot, hindi siya umatras. Pinatunayan niyang totoo ang mga paratang sa pamamagitan ng kanyang sworn affidavit, medical records at salaysay ng isang lalaking binayaran ni Andrew para kitilin ang buhay niya. Humiling rin siya sa husgado para sa pagsasagawa ng DNA testing upang mapatunayan na si Andrew ang ama ng kanyang anak. Ipinag-utos ng hukom na sundin ang kahilingan ng biktima at makalipas lamang ang isang buwan ay lumabas ang resulta. Si Andrew nga ang ama ni Miguel. Sa kanyang hatol, binigkas ang sentensyang reclusion temporal para sa attempted murder. 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong. May kasamang moral damages para kay Fridolin at suporta para sa kanilang anak. Sa hiwalay na desisyon, ipinasya ring i-revoke ng Professional Regulation Commission ang kanyang lisensya bilang doktor dahil sa grave misconduct at ethical violations. 2 taon makalipas ang hatol, payapang namumuhay si Fridolin sa isang apartment sa Antipolo. Ngayon ay isa na rin siyang rehistradong nurse. May trabaho sa isang maliit ngunit maayos na klinika. Ang perang nakamit niya mula sa moral damages ay hindi niya sinayang.
Nakatabi ang ilan dito para sa pag-aaral ng kanyang anak at ginamit para ipagpatuloy ang review program na siyang naging daan upang maipasa niya ang board exam. Samantala, si Andrew ay nanatiling nakakulong. Hindi na siya binibisita ng kanyang asawa at ang kanyang anak. Tinanggalan na rin siya ng lisensya ng PRC at permanenteng blacklisted sa lahat ng ospital sa bansa. Ang kasong ito ay isang patunay na hindi nasusukat sa titulo o propesyon ang tunay na dangal ng isang tao. Hindi sapat ang white-collar na uniforme, ang lisensya, o ang mataas na ranggo para sabihing ikaw ay marangal. Dahil ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa panlabas, ito ay nahahayag sa paraan ng paggalang sa kapwa at paninindigan sa tama.